Yes, good afternoon. I'm Jen from Amazon Serye. Maraming nangangarap magkaroon ng sariling negosyo. At isa sa pinakaabot-kayang negosyo para sa mga Pilipino ay sari-sari store. Pero ang tanong, paano ba talaga magsimula? Kailangan ba ng malaking puhunan? At bakit may mga tindahan na nagtatagal at lumalaki? Samantalang iba ay nalulugi at nagsasarado. Sa video nito, pag-usapan natin ang mga praktikal na paraan para mapalago ang isang sari-sari store. Okay? Sa previous na video about sari-sari store also, paano mapalago, ang dami kong na-receive ng mga personal message. And then, nag-a-ask sila kung ano ba yung target market, ask sila ng advice kung saan ba mas magandang mag-start ng sari-sari store. Then, they're asking also some tips kung ano ba kung paano magsimula. Okay? So, tip number 1, magsimula sa kaya mong puhunan. Hindi kailangan ng malaking kapital. Halimbawa, may 5,000 pesos ka, huwag mong isipin na maliit yon. Ang mahalaga ay makapagsimula ka. May kilala rin ako last year, nakausap ko din. They started only 3,000 pesos. Okay? So, they started only 3,000 pesos hanggang unting-unting lumaki yung store nila. So, ang importante kasi is nag-start ka agad. Hindi yung puro plano lang. Okay? So, bumili ka muna ng mga basic necessities. Okay? Ano ba mga basic necessities? Kape, sardinas, noodles, sabon panlaba, sabon sa katawan, shampoo sachet, itlog, soft drinks. Okay? So, unti-unti, habang umiikot ang pera, saka ka magdagdag ng produkto. Okay? Then, tip number 2, alamin ang pangangailangan ng inyong lugar. So, yun yung sinasabi kong target market. Kung mag-o-open ka sa looban or sa community na puro mga kapitbahay nyo, so syempre, ang bebenta mo din, yung mga basic necessities, di ba? So, hindi rin lahat ng mabenta sa ibang lugar ay mabebenta rin sa inyo. So, depende. Halimbawa, kung maraming estudyante sa lugar nyo, baka mabili ang mga biscuits, juice, candy, sandwich, bread. Kung marami namang pamilya, like what I said, maaring mabenta ang bigas, mantika, at canned goods. So, ang importante, know your customer, know your target market. That's what I mean. Ayun po ibig kong sabihin. Know your target market, know your customer, and then, maglagay ka ng mga paninda. Kung ano ba yung nararapat kung saang lokasyon meron ka. Then, tip number 3, huwag paghaluin ang pera ng negosyo at personal na gastos. Ito ang isa sa pinakamalaking dahilan kung bakit nalulugi ang ibang tindahan. So, halimbawa lang, may kinita kang 500 for today. Biglang naisip mong gamitin ito para sa milk tea, load, panggastos ng bahay, at kung ano-ano pa. Sa huli, kapag bibili ka na ulit ng paninda, kulang na yung puhunan. Diba? Magtataka ka bakit ganito lang. And then, naalala mo, ginamit mo kaagad. Okay? So, kaya dapat hiwalay ang pera ng negosyo. So, in case naman, kasi may nagtanong sa akin, so paano daw ba yung bayarin? Halimbawa, may bayarin siya. Okay, paano daw ba ang bayarin? Basta, at the end of the day, ang pera, for example, ang pera nyo, ito yung benta nyo for today, ihiwalay mo siya. And then, syempre, kakalculate mo din yun in the month, and the end of the month, magkano ang tinubo ko for the whole month. Let's say, tumubo ka ng 5,000, 5,000 pesos. Okay, ano bang babayarin mo? Okay, babayaran mo yung bahay. Bayaran mo yung tubig or doon mo kukunin sa tubo. Kasi pag kumuha ka sa puhunan, imbis na yung paninda mo is dadami, dahil sa kulang na yung pera mo dahil kinukuha mo sa puhunan,
magle-less yung paninda mo. Instead na bibili ka na ng for soft drinks, hindi ka na makakabili kasi nga kulang na yung puhunan mo. And then, hindi rin maganda yung doon yung iba, ang ginagawa nila, kumukuha sila ng, sa mga supplier nila ng utang, pero at the end of the day din kasi, meron yung tubo. So, ang mangyayari, instead na yung tutubo ka ng, let's say, ng 10 piso, so magiging 5 piso lang ang tubo mo kasi kailangan mo bayaran yung interest ng tubo doon. So, ang advice ko din, kung ang puhunan nyo is 5,000 pesos, okay, doon na lang kayo mag-focus sa 5,000. Kung ano man ang tutubuin nyo, doon na lang. Para kung sakali man na may tumubo kayo, is para rin yun sa inyo. Okay? Then yung bayarin nyo, halimbawa, adjust pa lang, meron kayong kailangan bayaran. Tanggalin nyo doon, pero you need to write it down para at least aware kayo kung ano yung kinuha nyo doon sa paninda nyo, sa tindahan nyo. So like what I said, isulat lahat ng benta at gastos. Hindi kailangan ng mamahaling software o bibili pa kayo ng computer. Magsulat lang kayo kung meron kayong notebook. Sulat yun nandun. Benta today, 1.5. Gastos sa paninda, 1.2. So may tubo kang 300 for today. So i-record mo lang yun. And then i-record mo kung may time ka kung alin ang kumikita at hindi kumikita. Para sa next time na bibili ka, ang bibili mo, mas priority mo yung mga mabilis mabenta kesa sa mga hindi nabebenta and then after that na expired. Diba? Sayang yun. Mag-ingat sa pautang. Maraming sari-sari store nalulugi dahil sa sobrang utang, which is true. Hindi masamang tumulong, pero tandaan, hindi lahat ng pautang ay nababayaran. Pwede kang gumawa ng patakaran. Sabihin mo, pasensya na po, limitado lang ang pautang para tuloy-tuloy yung negosyo. Tandaan, negosyo ito, hindi ito charity. Okay? Pero kung, like what I said in my previous video, minsan talaga masarap din tumulong. Okay? Mararamdaman mo naman halimbawa, may pamilya na kailangan talaga ang tulong mo. And then, hindi sila nakabayad last month. And then really, humihingi sila ng tulong sa'yo. Okay lang naman tumulong pero wag naman yung palagi. Kasi, at the end of the day, lalo na maliit lang din naman sa sari-sari store, ikaw din yung mahihirapan dahil paano ka makakabili ng paninda kung may i-stock lang siya, di ba? So, yun po. And then tip number 6, ibalik ang kita sa negosyo. Kapag kumita ka na 1,000, huwag agad gastusin. Mas mabuting bumili ng dagdag na stocks. Yes! So, nakabili ka na ng basic necessity, may tinda ka na. Ngayon, kung gusto mo nga magtinda ng, let's say, ng soft drinks or additional na paninda, makakabili ka. Kasi yung intubo na yun, instead na gagastusin mo, bumili ka na lang ng paninda mo para lalong malaki yung tutubuin mo in the next day. Halimbawa, noodles, then may frozen foods. Yan, pwede kang bumili. O ano pa ba? Itlog, LPG tank, why not? O, diba? So, instead na gastusin mo yung tubo, ibili mo na lang ng paninda para dumami yung paninda mo. Then, tip number 7. Mag-focus sa fast-moving products. Hindi lahat ng produkto dapat marami. Mas mainam na mag-stock ng mabilis maubos. Okay, ano bang mabilis na maubos na paninda? Bigas, kape, sardinas, sabon, shampoo sachet or conditioner, mantika, itlog, noodles, soft drinks. Kung meron ka ng extra, pwede ka makabili ng load at e-wallet services para na rin i-load ka na rin dun sa kung saan ka man nagtitinda. Mas mabilis ang ikot ng pera kapag mabilis. Mabilis din ang binibenta mo. So, tip number 8. Alagaan ang iyong mga suki. Mahalaga ang magandang customer service. Simple lang. Smile. Ngumiti ka. Maging magalang. So, kilalanin mo yung pangalan ng customer, ng regular na customer mo, di ba? Mas maganda. Then, dahil ang suki ang tunay na yaman sa negosyo, which is true.
So, once na meron kang suki, kahit gaano pa yung kalayo, ilang kanto pa yan nakatira, pag nakagaanan ka at nagustuhan yung service mo sa kanila, pakikitungo mo sa kanila, pupunta yan sa'yo. Lalagpasan lahat yung tindahan na yan, kahit gaano pa yung kalayo, at sa'yo bibili. So, importante yung customer service. Okay? Then, tip number 9, maging matyaga. Huwag mawalan ng pag-asa. So, kung maliit pa ang kita, huwag kang mawalan ng pag-asa kasi ang business, hindi naman instant millionaire na rin kaagad. Yayaman ka kaagad. Lahat ng malalaking negosyo ay nagsimula rin sa maliit, which is true. Ang sikreto lang ay consistency. Araw-araw na pag-aalaga sa negosyo. Importante yan. So, ilang months pa lang, let's say years, iisipin mo bakit ganito, parang ganito, hindi lumalaki yung paninda ko, hindi lumalaki yung tindahan ko, ganito pa din yung tinda ko. So, wag kang mawawalan ng pag-asa. Okay? Kasi hindi naman lahat ng negosyo, yung nag-business, naging instant rich or bigla silang umangat agad. So, tip number 10, mag-isip na parang tunay na entrepreneur. So, ang negosyo, parang halaman yan. Kapag inalagaan mo at bibigyan mo ng panahon, lalaki ito at namumunga. Kaya, huwag ubusin ang kinikita. Hayaan mo ang negosyo ang magpayaman sa'yo. Okay? So, yun lang naman din. Mag-isip ka na talaga na entrepreneur business mindset talaga, alagaan mo yung business mo, same time alagaan mo din yung customer mo, dapat maganda rin yung pakikitungo mo, pati dun sa mga kinukuhanan mo ng paninda, supplier mo, di ba? Ano pa ba? Like what I said, hindi kailangan ng malaking puhunan. Ang kailangan lang talaga ay disiplina, tamang paghawak ng pera at sipag. Dahil ang maliit na sari-sari store ngayon, maaaring maging grocery store bukas. Okay? So, hindi mahalaga kung gaano kaliit ang simula. Ang mahalaga ay nagsimula ka. So, yun ang pinaka-importante sa lahat, yung nagsimula ka. Hindi lang puro isip, puro plano, nood-nood ng mga inspirational video. Pag really talaga na anuhan mo, I mean, from your heart, gusto nyo mag-business at mag-open ng sari-sari store, kahit 3,000 pesos, mag-start ka na. Diba? Pwede ka bawas sa bahay mo, pwede ka nang gumawa doon sa may bintana niyo, mag-open ka na doon, maggawa ka na doon ng tindahan mo. Why not? Okay, kung nakakatulong sa inyo ang video na ito, please huwag kalimutang mag-like, mag-share, at mag-subscribe para mas marami pang tips tungkol sa negosyo, e-commerce at financial freedom. Please subscribe po to my YouTube channel and thank you so much for listening. Have a wonderful afternoon. See you. Bye.